Naloko ang chairman na si Brooke sa madiskarteng triplets nang hingan siya ng 5,000 at nagbigay siya para sa parking pay ng kotse niya sa isang department store na napuntahan. Nang ma-realize niya, ang pagkakamali ay hinabol niya ang tatlong bata. Kaya nang dumaan ang mga to, sa makipot na eskinita ay sinundan niya ito. Dito tumambad sa kanyang may sakit na dating asawa. Walang kabog-abog niya itong kinarga palabas. Pinasakay ng kotse kasama ang triplets at dinala sa ospital. May comeback kaya na mangyayari sa pagkikita nila Brooke at Nami? Papalabas na ng department store si Brooke nang lumapit sa kanyang triplets. Batang babae. Parking pay po! Sabi ni Piper. Napakunot noon naman si Brooke na nakatingin sa tatlong bata. Mga nasa 8 years old pa lang ang mga to pero pinabayaan ng magtrabaho nang sila lang. Tanong nga nito sa kanyang isip. Magkano? Tanong ni Brooke. 5,000 po. Sad naman ni Briella. Kumuha naman ng 5,000 si Brooke sa loob ng pitaka niya at ibinigay sa mga bata. Salamat po. Sabi ni Cleo. Pagkatanggap ng pera ay tumakbo ang tatlong bata pero napangawi si Brooke. Nang ma-realize ang pagkakamali kung bakit sobrang laki naman ang hiningi sa kanya ng mga yun. Kaya hinabol nila ang mga to. Nang makita niyang dumaan nga sa makipot na eskinita ay sinundan niya at napakunot ang kanyang noo nang tumambad sa kanya ang dating asawa na nakahiga sa semento na sinapinan lang ng lumang kumot. Namumutla sobrang payat at wala nang maayos na pananamit tapos ang buhok nito ay buhaghag na. Nami, anong nangyayari sa'yo? Kaagad na napalingon sa kanya ang triplets na may kasamang pagkunot, ang noo. Nagkasakit po si Mama. Yung tiyan niya po ang may diferensya. Parang ulcer po yata kasi wala po siyang maayos na kain eh. Sad nila Piper at Cleo. Nang tignan niya si Nami, ay nakapikit pa rin ito at mahina na ang paghinga. Kaya agad nakadarga ito ni Brooke, palabas at pinasakay sa kotse kasama ang triplets at dinala sa ospital. Nasa waiting area lang sila. Naghihintay na tatlo dahil kinagamot pa si Nami. Ang tatlong bata naman ay nakayuko lang siguro, nagdarasal para sa ina ng mga to. Maya-maya lang umayos ng upo ng triplets. Tapos tumingin sa kanya. Pasensya na po dun kanina. Gusto lang po naming magkapera para may ipagamot po yung mama namin. Hinging paumanhin ni Briella. Ngumiti si Brooke. Okay lang. Tumango-tango naman ang triplets. Gagaling pa po kaya si Mama? Hinang-hina na po kasi siya eh. Tanong ni Piper. Napahinga ng malalim si Brooke. Oo naman, gagaling siya. Ngumiti naman sa kanyang triplets. Makalipas ang 1 oras, ay nakausap na nga niya ang doktor. Ulcer daw ang sakit ng pasyente pero gagaling naman daw ito basta iiwasan lang na wag malipasan ng gutom ulit. Ngayon ay kasama na niya ang triplets at papasok sila sa loob ng kwarto. Nakapikit pa ang mga mata ni Nami. Kahit nagkasakit na ito, hindi pa rin nawala ang ganda nito. Sa tagal ng pagkatitig niya, sa dating asawa ay naalala niya ang kanilang nakaraan. Napakagatlabi na nga lamang siya nang maiisip kung gaano ka-perfect ang relasyon nila nang umpisa pero kalaunan ay naghiwalay silang dalawa dahil sinubok ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Yun ay dahil nahuli siya nitong may kasamang ibang babae sa loob ng kwarto. Hindi ito nakinig sa eksplanasyon niya na wala talagang nangyari sa kanila ng babaeng yun. Plano lang ng ex-girlfriend niya na hindi makamove on sa breakup nila kaya gusto nitong siraan siya. 3 oras silang naghintay bago nagising si Nami. Dahan-dahan namang lumapit ang triplets. Saka hinaplos ang noo ng ina. Kamusta na ang pakiramdam mo, Mama? Tanong ni Cleo. Hindi pa muna sumagot si Nami bagkus ay tumingin ito sa kanya na blanko lang ang naging ekspresyon.
Nawala na yung sakit ng tiyan ko. Umaliwalas ang mukha ng triplets. Mabuti naman po, Mama. Siya nga po pala. Si Sir Brooke po ang nagdala sa'yo rito sa ospital. Sabi ni Piper. Hindi kumibo si Nami. O ang na magpasalamat man lang. Hindi nito nagawa. May tinatago pa yatang galit sa kanyang dating asawa. Tumikim si Brooke para kunin ang atensyon ng mga bata. At binigyan niya ang mga ito ng pera pambili ng pagkain ni Nami. Pagkaalis ng triplets, ay nilapitan niya si Nami. Hindi tumingin sa kanyang babae kaya napabuntong hininga si Brooke. Mahirap bang magpasalamat sa taong tumulong sa'yo? Tanong ni Brooke. Umismid si Nami. Kung ibang tao yun, bakit ko hindi ko gagawin pero ikaw yun? Kaya wag na lang. Napailing si Brooke pero mas pinili lang niyang wag maapektuhan sa ugali na pinapakita sa kanya ng babae. Galit ka pa rin ba sa akin? Hanggang ngayon? Dapat nakamove on ka na. Kasi ikaw naman ang nagpa siyang makipaghiwalay. Napangisi si Nami sa kanya. Sino pang nagsabing hindi pa ako nakapag-move on sa'yo? Cheater ka naman. Hindi lang halata. Sad pa nga ni Nami. Nakamove on ka na talaga pero hindi ba nakalimutan ang nangyari? Iba na pala ang panahon ngayon. Tila nangasar pa na sad ni Brooke. Umalis ka na. Gusto ko ng peace of mind. Umiling si Brooke. Okay, but if you need anything, ay magsabi ka lang sa akin. Yan pa rin naman ang numero ko. Sa estado mo ngayon, kailangan mo ng tulong. Kasal pa rin naman tayo kaya may karapatan ka pa rin kung anong meron ako. Napailing si Nami. No need. Kaya kong sarili ko. Kung may panahon ka, magpaanal na tayo. Gusto kong makalaya sa'yo. Natahimik si Brooke, paano niya gagawin yun kung hindi niya kaya? Mahal na mahal pa rin niya si Nami. Hindi niya ito nakalimutan kahit na ilang taon na nga rin ang lumipas. Gusto rin ni Brooke na makapagpahinga ng maayos si Nami para mabilis itong gumaling. Nagtaka ang triplets nang magkasalubong sila sa pasilyo ng ospital. Kagagaling lang niya sa billing section, nagbayad na siya at iniwan niya yung sobra para kung sakaling magtagal si Nami, sa ospital ay may pambayad dito. Kung hindi naman ay nagsabi na nga siya doon, naibigay na lamang sa pasyente yung pera kapag na-discharge na nga ang mga to. Alis ka na po, sir? Tanong ni Briella. Ngumiti si Brooke. Oo, may trabaho pa kasi ako eh. Basta kayo nang bahala sa mama nyo. Tumango ang triplets at kumuha ng pera si Brooke sa loob ng pitaka niya at binigay sa mga bata. Salamat po sir, sabi ni Cleo. Walang anuman, sige na alis na ako. Ingat po, sabi pa ni Piper. Napangiti naman si Brooke nang yakapin siya ng mahigpit ng mga bata. Samantalang si Nami ay napapahid na nga lamang ng luha ng maisip kung gaano kahirap ang naranasan niya matapos siyang makipaghiwalay kay Brooke noon. Nasaktan siya ng sobra kasi akala niya ay perfect na ang relasyon nila bilang married couple o siguro naman ay nakarma siya kasi hindi siya nakinig sa explanation nito. Galit na galit lang talaga siya ng mga panahong yun kaya hindi siya nakapag-isip ng maayos. Kahit sino naman hindi matutuwa kapag nadatna ng asawa na nasa isang kwarto na may kasamang ibang babae. Pero hindi tama ang ginawa niya. Sana nilunok na lamang niya ang kanyang pride at nagpatawad hindi pa sana nadadamay ang mga anak niya sa hirap ng buhay. Buntis pa pala siya noon nang maghiwalay silang dalawa ni Brooke at walang kaalam-alamang dating asawa sa kondisyon niya na may anak silang dalawa. Triplets pa talaga. Kaya nahihirapan siyang buhayin ng mga to. Pero kahit gano'n ay pinipilit niyang itaguyod ang mga to hanggang sa nagkasakit siya at hindi na nakapagtrabaho. Parang naging selfish siya sa part na sarili lamang niya ang iniisip niya para hindi malaman ng mga anak kung sino ang ama ng mga to at maranasan ang magandang buhay. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto at pumasok ang mga anak niya na may ngiti sa labi. Napalunok naman si Nami, hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa mga anak niya ang tungkol kay Brooke.
Gustong maiyak ni Nami dahil sa pag-aalaga ng mga to sa kanya ngayon. Sinusubuan siya at pinapainom ng tubig. Kumain ka ng marami, Mama, para makaalis na po kagad tayo rito. Nakangiting sabi ni Cleo. Ngumiti si Nami. Oo, okay na ang pakiramdam ko ngayon. Pwede nga mamayang hapon uuwi na nga tayo sa bahay eh. Sad pa ni Nami. Hintayin na lang natin kung anong sabihin ng doktor, Mama. Sagot naman ni Piper. Oo nga, mas mabuti na yung magtagal tayo rito para gumaling na po talaga kayo. Singit nga ni Briella. Hindi pwede. Kasi may bayad bawat stay mo rito plus gamot pa. Nagkatinginan ng triplets. May binigay pong 15,000 rito si Sir Brooke. Pwede na siguro tong pambayad para sa'yo, Mama. Hanggang sa makalabas ka ng ospital. Sabi ni Piper. Napapikit na lamang ang mga mata ni Nami. Ang dating asawa pa rin talaga ang makakatulong sa kanya sa hirap ng buhay ngayon. Sige, ang bait talaga ni Sir Brooke, sobrang matulungin. Komento pa ni Cleo. Hindi na umimik si Nami. Pero agree naman talaga siya na likas na mabait at matulungin ang dating asawa. Makalipas ang 2 linggo ay nakalabas na ng ospital. Si Nami hindi nagamit yung pera na bigay ni Brooke dahil binayaran na pala nito ang hospital bill. Tapos may sukli pa nga ay ibinigay sa kanila. Hindi talaga siya naniniwala na walang kasalanan si Brooke. Kasi naman, after ilang buwan nilang maghiwalay, ay magkasama na ang ex-husband niya, pati yung babaeng kasama nito. Ang masaklap ay may bata pa. Siguro anak ng 2 yon. Bilang isang babae na nagmamahal, ay lahat ng kilos ng dating asawa ay sinusundan niya at updated talaga siya. Ewan lang niya kung ano ang totoo sa mga nakikita niya pero hindi magandang tingnan. Ngayon ay nagtatrabaho na si Nami, bumalik na siya sa kanyang ginagawa bilang isang tindera sa dry goods pero hindi siya full-time rito. Extra lang, kaya nahihirapan talaga siya. Ang mga bata naman ay pumasok sa eskwela. Nakahinga na ng maluwag ang mga ito dahil wala na siyang sakit. Ang mainam lang niyang gawin na kumain lang sa tamang oras para hindi magkasakit. 1 buwan ang nakalipas, hindi na nagtagpo ang landas ni Nami at Brooke. Pero nakatanggap siya ng mensahe mula sa lalaki. Nangungumusta. Bandang hapon ay umuwi siya ng bahay matapos nilang magsara ng tindahan. Pagdating niya ay nagtaka siya kung bakit walang ingay. Nagdala ng lutong ulam para pagsaluhan nilang 4 mamaya sa hapunan. Napakunot ang noo ni Nami dahil hindi niya nadatnan ang mga anak sa sala ng bahay, kaya dumiretso siya sa kusina pero wala pa rin doon ang triplets. Naisip niya sa may kwarto at nakita nga niyang nakahiga ang 3, nagbaluktot ng kumot. Nanginginig kaya dali-dali niyang dinaluhan ang mga ito. Anong nararamdaman niyo? Nag-alala ng sobra si Nami dahil nang kapain niya ang noo ng triplets ay sobrang init. Nilagnat yata itong mga anak niya at napakataas na kasi may kasamang panginginig. Nilalamig kami, Mama. At sobrang init po ng pakiramdam namin. Ang init po ng buong katawan. Napakasakit din po ng ulo namin. Sagot ni Piper. Kayong 3 talaga? Tanong ni Nami. Tumanguto nga naman ang cute ng mga bata. Sige, dadalhin ko kayo sa ospital. Teka lang muna, may tatawagan lang ako. Nag-aalalang sagot nito. Nataranta na si Nami at hindi alam ang gagawin. Kaya walang choice si Nami kundi ang tawagan si Brooke. Dahil sa takot niya sa ganitong sitwasyon, ay wala siyang maisip na tutulong sa kanya kundi ang dating asawa. Habang si Brooke naman ay nagtaka kung bakit tunog ng tunog ang cellphone niya. Nasa board meeting pa naman siya ngayon. Pero hindi talaga tumigil ang kung sino mang tumawag. Kaya nag-excuse muna siya para sagutin sa labas. Napakunot ang noo ni Brooke dahil si Nami pala itong tawag ng tawag at hindi niya alam kung anong kailangan nito. Kaya sinagot niya ito. Hello Brooke, naistorbo ba kita? Yung mga anak kasi natin sobrang taas ng lagnat. Baka pwedeng puntahan mo ako rito. Napakunot ang noo ni Brooke, may anak sila ni Nami? Ha? Teka lang muna.
Naguguluhan ako sa sinasabi mo. Tanong nga ni Brooke. Mamaya na tayong mag-usap. Mamaya ko na i-explain. Basta puntahan mo ako dito sa bahay, please. Dahil sa narinig, ay parang lumilipad ang kaluluwa ni Brooke. Hindi niya alam kung ano ang pwede niyang maramdaman, tuwa at gulat. Agad siyang nag-excuse at iniwan ang kanyang sekretary doon. Pagkasakay niya ng sasakyan, ay agad niya itong pinasibad palayo. Pagdating niya sa bahay ni Nami, mabuti na lang natunton niya agad pagkatapos mag-text ng babae kung saan ang address nito. Pagkababa niya ng kotse, ay sinalubong siya agad ni Nami at inaya papasok sa loob ng bahay at dumiretso sila sa loob ng kwarto. Nadatnan ni Brooke ang triplets na nakahiga sa katre na nakabalot ng kumot ang buong katawan. Ang mga bata pa lang nanghingi sa kanya ng 5,000 para sa parking pay ay anak nila. Agad niyang nilapitan ng mga bata at niyakap ang mga to isa-isa. Kung hindi pa sila nagkasakit, wala kang planong sabihin sa akin na may anak pala tayo? Sad ni Brooke. Nakita ni Brooke na napayoko si Nami. Papa, ikaw palang papa namin? Sabi ni Piper. Tumingin siya kay Nami at sinamaan nito ng tingin. Oo, sorry kung wala ako sa paglaki niyo. Yung mama niyo kasi. Ngumiti ang triplet sa kanya. Okay lang po yun, ang importante po ngayon. Sad pa nga ni Cleo at sumagot. Hindi na ba kami mahihirapan ngayong nandito ka na? Tanong ni Briella. Hinding-hindi na. Sad naman ni Brooke. Pilit na bumabangon ang triplets para yumakap sa kanya. Napangiti naman si Brooke. Sobrang saya ng pakiramdam niya ngayon. Nang damhin ni Brooke ang noo ng mga bata, ay hindi na masyadong mainit kasi pinainom na kanina ni Nami ng gamit habang wala pa siya. Pinagbihis niya ang mga ito dahil kakain sila sa labas ngayon. Samantalang si Nami ay tahimik lang na tinutulungang bihisan ang mga anak dahil sabi ni Brooke ay aalis sila ngayon. Bakit ka patahimik, ma? Hindi naman po kami galit sa iyo, ah. Sabi nga ni Briella. Napabuntong hininga na nga lamang si Nami. Salamat anak. Saan tayo pupunta, ma? Tanong ni Cleo. Hindi ko alam anak eh. Si Papa lang talaga ang nakakaalam kung saan tayo pupunta. Sabi naman ni Piper. Tumango naman si Nami. Pagkatapos makabihis ang triplets, ay itinali niya ang buhok ng mga ito. Hindi na masyadong mainit, pero naroon pa rin yung lagnat. Hindi naman magpadala ng ospital, mas gusto ang uminom na lang ng gamot. Makalipas ang ilang minuto, ay inalalayan niya ang triplets na lumabas ng kwarto. Napakunot ang noo ni Brooke sa kanya. Nagulat siya dahil tumayo si Brooke at lumapit sa kanya dumikit ng kaunti at may ibinulong. Bakit hindi ka nagbibihis? Sumama ka na, mag-uusap tayo doon mamaya. Napalunok nga. Si Nami. May rason naman siya kaya bakit siya natatakot. Hindi ako sasama. Sasama ka o hahalikan kita sa harap ng mga anak natin. Napalunok na lang si Nami sa naging banta ni Brooke sa kanya. Kaya dali-dali siyang bumalik sa loob ng kwarto at naghanap ng pwede niyang maisuot. Napapangiwi pa si Nami dahil wala naman siyang planong umalis ngayon at sumama sa mga ito. Nakakainis naman eh. Sad nga ni Nami. Bilisan mo dyan, Nami. Ba't ang tagal mo naman? Iniwan ko ang board meeting ko dahil sa tawag mo tapos ganyan ka? Napakagatlamin na lamang si Nami sa sinabi ni Brooke. Oo na, nandyan na. Makalipas ang ilang minuto, ay lumabas na ng kwarto si Nami at napansin niyang titig ng titig sa kanya si Brooke. Huminga siya nang malalim at nagpatiuna sa paglalakad. Pinagbuksan pa siya ng pinto ng dating asawa. Maya-maya lang ay bumabiyahe na sila. Nasa front seat siya, katabi ni Brooke, at sa likuran ay ang triplets. Kumusta ang pakiramdam niyo? Tanong ni Brooke. Okay lang po, Papa, nawala na po yung sakit ng ulo namin. Nakangiting sagot ni Cleo. Mabuti naman. Tahimik lang si Nami na nakaupo kasi hindi naman siya ang tinatanong, pero napansin niya ang dating asawa na pasulyap-sulyap sa kanya. Hindi niya pinansin. Nagpatay mali siya lang siya.
Kaya lang parang gusto niyang matunaw sa tingin nito. Huminto ang kotse sa isang mamahaling restaurant. Naunang bumaba si Brooke para pagbuksan ng pinto ang triplets at isa-isa kargahin pababa. Bigla namang nagulat si Nami nang biglang hinawakan ng lalaki ang baywang niya at kinarga. Kumakabog naman ang dibdib niya dahil dito bigla kasing nanggugulat. Pagpasok nila sa loob ng restaurant ay nakasunod lang si Nami sa mga ito. Hawak nito ang kamay ni na Piper at Cleo habang si Briella ay sa gilid ng damit ng ama. Pumwesto sila sa dulo dahil dito lang may bakanting upuan. Hapon na kasi papagabi kaya marami nang kumakain. Napapailing na lang si Nami nang mapansin niyang asikasong-asikaso ni Brooke ang mga bata. Nakaramdam naman siya ng guilt dahil dito kasi kung hindi pa siya makasarili ay lumaki ang mga anak niya nakasama si Brooke. Parang hindi malunok ni Nami ang kinain niya. Sa kanyang nakikitang tagpo, ang saya-saya ng mga bata nakasama si Brooke. Salamat po, Papa. Nakangiting sabi ni Piper. Ngumiti lang si Brooke at tinamplos ang buhok ni Piper. Ano? Titignan mo na lang ba kami? Hindi ka kakain? Napangiwi na lamang si Nami. Ang init naman ng dugo mo sa akin. Tumaas ang kilay ni Brooke. Sino matutuwa sa ginawa mo? Napailing na nga lamang si Nami. Nakaraan na yon. Hindi na pwedeng ibalik pa. Napasimangot na lang si Brooke dahil sa sinabi niya. Bandang gabi ay nasa bahay pa rin niya si Brooke. Kanina patulog ang triplets. Kaya naiwan sila na lang ang gising pa. Tahimik lang si Nami pero napansin niyang titig ng titig sa kanya si Brooke. Lalo na sa bandang binti niya, paitaas. Nakasuot lang kasi siya. Nang maiksing short ngayon parang nagsisisi tuloy siya. Nakalimutan niyang may iba pala siyang kasama ngayon. Hindi ka man lang mag-sorry? Tanong ni Brooke. Napahinga ng malalim si Nami. May magbabago ba kung hihingi ako ng tawad? Wala pero at least gagaan ang pakiramdam mo. Napatingin si Nami kay Brooke pero napayuko siya bigla dahil hindi man lamang gumalaw kahit kaunti ang mga mata nito. Paano ko nga pa gagawin yun? Kung ikaw mismo ay hindi man lang humingi ng tawad sa akin, sinira mo ang pagsasama natin bilang mag-asawa. Tumayo si Brooke at nilapitan siya. Iiwas na nga sana siya, kaya lang nayakap na nito ang bewang niya. Hindi kita niloko. Sana maniwala ka naman sa paliwanag ko. Walang nangyari sa amin ng babae nang makita mo kami sa loob ng kwarto. Saad ni Brooke. Paano mo mapapatunayan yun? Hindi nakaimik si Brooke. Maniwala ka naman sa akin. Umiling si Nami. Hanggang walang magpapatunay na inosente ka at hindi ako maniniwala sa'yo. Napasunod na lang ng tingin si Nami kay Brooke na umalis ng walang paalam. Hindi na sana niya gusto na ibalik yung nakaraan. Pero ito ang nag-umpisa ng lahat ng problema nila. Samantalang si Brooke ay sobrang higpit ng pagkakahawak niya sa manibela. Inis na inis siya sa kanyang sarili. Kung tutuusin ay kasalanan naman talaga niya kung bakit pinaunlakan pa niya ang imbitasyon sa kanya ng ex-girlfriend. May plano na pala ito sa kanya. Mahal pa rin niya hanggang ngayon si Nami kaya nasasaktan siya sa tuwing ayaw nitong makinig sa paliwanag niya. Kaya hindi siya dumiretso ng bahay, bagkus ay pumunta siya sa bar na pagmamay-ari ng best friend niyang si Gian. Alam mo nakakatampo ka. Naisip mo lang akong puntahan kung may problema ka, ano ba yan? Naiiling na sabi ni Gian. Naupo si Brooke sa may counter at tinungga niyang laman ng baso na bigay ni Gian. Tungkol kay Nami. Saad ni Brooke. Tumitig sa kanya si Gian. Hindi mo talaga makakalimutan yung ex-wife mo na yan. Kung tutuusin kasalanan mo kung bakit kayo naghiwalay. May asawa ka na pero pupuntahan mo pa talaga ang ex-girlfriend mo. Bangag ka siguro nung mga panahon na yon. Saad ni Gian. Napailing si Brooke. Nagkita kaming dalawa and I found out na may mga anak pala kami and triplets. Napamulagat na nga lamang ng lalaki. Wow! Nakatatlo pala kayo agad. Kamusta na siya? Tanong ni Gian. Okay lang, maganda pa rin. Napahalakhak na lamang si Gian dahil sa sinabi niya. Kaya ka pala hindi mapakali kasi patay na patay ka pa rin.
Maglalaway ka ngayon. Natatawang sabi nga nito. Napakagatlabi na lamang si Brooke. Mahihilingin sana akong pabor sa'yo, dude eh. Baka kung pwede ay help me convince namin na hindi ko talaga siya niloko. Umiling ang best friend niya. Ayoko makialam sa inyong dalawa. At saka baka isipin niyang nagtatakipan na tayo ng sikreto. Best friend tayo, dude. Magagalit sa akin si Nami. Sagot ni John. Napabuntong hininga na lamang si Brooke. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko eh. E di magsimula ka ng panibago. Ligawan mo siya hanggang sa maging kayo ulit. Ganun lang yun. Bumawi ka. Suwestyon ni John. Tatalab kaya? Napangisito. Hindi ko alam pero at least sinubukan mo. Sagot ng kaibigan. Isang linggo ang nakalipas ay sobrang tamlay ni Brooke na dumating sa bahay ni Nami. Sinalubong siya agad ng mga anak. Sakay nalalayan na makaupo sa upuan. Okay ka lang, Papa? Tanong ni Piper. Umiling si Brooke. Ang sama ng pakiramdam ko, anak. Napatingin naman sa kanyang triplets na sobrang nag-alala. Teka lang po, Papa. Ihanap ka namin ng gamot. Sabi ni Cleo. Umalis muna ito at naiwan sa tabi niya si Briella at Piper. Hindi pa ba dumarating ang mama niyo? Hindi pa po eh, malapit na po yung umuwi. Si Briella naman ang sumagot. Sobrang sama talaga ng kanyang pakiramdam. Masakit ang kanyang ulo, pati na rin tiyan. Nang makaramdam siya ng pagkasuka, ay dali-dali siyang tumakbo, papasok ng kusina at isinuka niya lahat ng kanyang kinain. Habang si Nami ay napakunot ang noo, nang mapansin niya ang triplets na nasa labas ng bahay. Okay lang kayo? Tanong ni Nami. Si Papa po nasa loob ng bahay, masama ang kanyang pakiramdam. Si Cleo ang sumagot. Dahil sa narinig ay dali-daling pumasok ng bahay si Nami at nadatnan niya si Brooke na nakaupo sa sahig na nilatagan lang ng plastic na banig. Nang damhin niya ang noo ay nakakapaso ang sobrang init tapos nanginginig sa ginaw. Nilapag niya sa upuan ang pinamili niyang uulamin ngayong gabi kasama sling bag at hinarap si Brooke. Tumayo si Nami at kumuha ng maligamgam na tubig. Sakay nilagay sa maliit na batya. Kumuha din siya ng panyo, saka binalikan ng lalaki. Hindi niya pinansin ang paghawak ni Brooke sa braso niya habang pinupunasan niya ng basang panyo ang noo nito, pati buong katawan. Naaawa din siya sa kalagayan ng dating asawa dahil sobrang clingy nito kapag nagkasakit. Minsan lang dapuan ng bakterya pero matagal mawala. Nang matapos siya, ay naghanap siya ng damit niya na kasya kay Brooke at pinalitan ito kasi pinagpawisan masyado. Nang humupa na ng kaunti ang init ng katawan nito, ay nagbihis na siya para makapagluto siya ng hapunan nila. Pero bago siya makaalis, ay hinawakan ni Brooke ang kamay niya. Umuwi na tayo sa bahay please, dali natin ang mga bata. Saad nga ni Brooke. Napailing si Nami. Ayaw niya sana, pero may sakit naman ang lalaking ito, kaya pagbibigyan na niya. Sige, tatawagin ko lang ang mga bata. Saad nga ni Nami. Tuwang-tuwa naman ang triplets, kaya gumayak na sila at bumiyahe na pauwi sa bahay ni Brooke. Si Nami pa talaga ang nagmamaneho kasi yung may-ari ng kotse ay nasa likuran, ang himbing ng pagkakatulog. Pagdating nila sa bahay, ay sinalubong sila ng isang kasambahay. Ngumiti ito sa kanya na para bang kilala siya nito, gumanti din siya para hindi masabihing maldita. Naunang pumasok sa loob ng bahay ang mga bata, tuwang-tuwa pa nga ang mga ito habang nakatingin sa malaking bahay. Salamat dahil pumayag ka. Saad nga ni Brooke. Ngumiti si Brooke at tumitig nga sa kanya. Ngayon lang to, kapag gumaling ka na ay babalik na ulit kami sa bahay. Napangiwi naman si Nami nang maramdaman niyang ang hawak ni Brooke sa kanyang baywang ay may kasamang paghaplos. Pwede naman sigurong wag na tayong mag-away, diba? Para na lang sa mga anak natin. Saad ni Brooke. Napahinga ng malalim si Nami. Sige. Sagot naman ito. Maraming salamat, Nami. Masuyong sagot naman ni Brooke sa kanya sabay ngumiti.
Maya-maya lang ay nasa loob na sila ng kwarto. Nakahiga na ngayon si Brooke, samantalang siya ay nakatayo sa harap nito para tupiin ang pinalitang beddings, kumot at punda sa kainilagay sa tray. Napansin niyang titig ng titig sa kanya si Brooke, kaya napapalunok siya, apektado pa rin siya sa dating asawa. Matulog ka na lang kaya? Bakit ganyan ka makatingin? Tanong naman ni Nami. Agad na tumalikod si Nami palabas na sana ng pinto, pero hindi niya namalayang naabutan na pala siya ni Brooke at nayakap siya nito mula likuran. I miss you so much. Sad nga ni Brooke. Umiling si Nami. Ang lakas ng tibok ng kanyang puso, naiinitan siya kahit malamig naman sa loob ng kwarto. Bitiwan mo ko, mariin na sabi ni Nami. Sagot naman ni Brooke, I'm sorry, ano ba ang gusto mong gawin ko para mapatawad mo ko? Pabulong ang pagkakasabi ni Brooke at sumayad ang labi nito sa kanyang tainga, pababa sa kanyang leeg. At ang dalawang kamay ng lalaki ay lumusot na sa loob ng kanyang blouse na suot sa kadumiretso sa dibdib niya sabay haplos. Sa sobrang taranta ni Nami ay agad siyang tumakbo palabas ng kwarto ng walang paalam, habang si Brooke ay napakagatlabi nang ma-realize ang ginawa. Napailing na lang siya nang maisip na mas lalo lang niyang ginagalit si Nami. Hindi kasi niya matantiya at matingnan lang ang ganda nito. Makalipas ang ilang minuto, hindi na bumalik si Nami sa loob ng kwarto niya. Siguro nagalit ito sa ginawa niya. Nandito si Gian, hinahanap ka. Kaya mo ba ang sarili mo? O pupuntahin ko na lang siya dito? Lalabas na lang ako. Sagot naman ng lalaki. Dahan-dahang tumayo si Brooke. Bago pa siya makalakad, ay lumapit na sa kanya si Nami at inaalalayan siyang makalabas ng kwarto. Pasimple namang ngumiti si Brooke nang magkadikit silang dalawa ni Nami na pababa ng hagdan. Nang tulungan siya ng dating asawa na makaupo sa sofa, ay umismid si Gian, sabay ngisi sa kanya. Iwanan ko na kayong dalawa. Saad nga ni Nami. Ngumiti si Brooke. Salamat, Nami. Nang makali si Nami ay puno nga siya ng panunukso mula sa kanyang best friend. Totoo ba talagang may sakit o nagkasakit-sakitan lang? Tanong ni Gian. Napangiwi si Brooke at sinamaan ng tingin si Gian. Bakit ko naman gagawin yun? Tanong nito. Tumawa ng malakas si Gian na nagpainis sa kanya ng sobra. Siyempre para mapansin ka ng misis mo at maalagaan ka niya, kaya ng ginagawa niya sa kanina. Sagot nito, loko hindi masama talaga ang pakiramdam ko, hindi pa nga nawawala eh. Sagot naman ni Brooke. Tumango na lang si Gian para hindi na sila mag-away. Noong dati ay maliit na bagay lang, ay pinag-aawayan na nilang dalawa. Kulang na lang ay pareho na sila ng apelyido kasi parang magkapatid na silang dalawa. Kung magturingan. Wala kasing kapatid si Brooke, kaya kay Gian niya nahanap yon. So anong plano mo? Tanong ni Gian. Ang makipagbalikan sa kanya. Naghahanap lang talaga ako ng timing. Gumiti si Gian sa kanya. Wish you luck. Parang dito na mag-uumpisa ang lahat. Sagot ni Gian. Salamat, sana nga. Habang si Nami ay nagpapahinga muna siya sa isang kwarto dahil nandun sa kabila ang triplets, may ginagawa. Nang makaramdam siya ng gutom, ay naisipan niyang pumasok ng kusina upang tulungan ang kasambahay ni Brooke. Nadatnan niya itong nagluluto ng ulam kasi may nakita siyang nakaslice na mga sangkap na nasa ibabaw ng mesa. Tutulungan na kita. Saadi namin at ngumiti ang babae. Ako na pong bahala rito, tatawagan ko na lang din po kayo kapag naluto na. Sagot ni Rina. Tutulungan na kita, wala naman din kasi akong ginagawa eh. Kayo pong bahala. Nakangiting saad na lamang ni Rina. Tumango naman si Nami at tinulungan na si Rina. Nag-uusap silang dalawa ng babae at nalaman niyang taga-probinsya pala ito at nagbabaka sakali na makahanap ng trabaho rito. Sa city, nagpapasalamat daw ito kay Brooke na tinanggap agas bilang kasambahay kahit first time pang pumasok. At wala pang experience, kaya daw nito naisipan na magtrabaho kasi sobrang hirap daw doon sa kanila at hindi ito mapapaaral ng magulang.
Okay ka naman siguro rito, Rina, di ba? Ngumiti si Rina sa kanya. Sobra po. Hindi kasi mahilig si kuya na manermon kahit magkamali ako. At mapagbigay din po kaya natutuwa ako. Sagot ni Rina. Dati pa niya napapansin talaga na sobrang bait ni Brooke sa mga kasambahay nila. Umiyak pa nga ang mga yung nang maghiwalay silang dalawa. Hindi niya alam kung nasa na yung mga yun ngayon. Mabuti naman, sa panahon kasi ngayon sobrang hirap maghanap ng trabaho. Oo nga po kaya nga pinapaaral ko yung mga natitira kong kapatid. Habang nagtatrabaho pa ako para naman po, hindi na sila mahirapan pa pagdating ng araw. Napangiti si Nami. Napakabait naman kapatid nitong si Rina. Nang maluto ay naghanda na sila ng hapunan, kaya nang matapos ay tinawag na niya ang triplets, pati ang dalawang lalaki na nag-uusap hanggang ngayon. Hindi na pumalag si Nami nang akbayan siya ni Brooke. Ngumiti lang siya ng pasekreto. Ipinaghila siya ng upuan ng lalaki, nagpasalamat naman siya rito at ngumiti. Makalipas ang ilang minuto ay kumakain na sila ng tahimik. Pati din ang mga anak, siguro gutom rin sila. Nagkatinginan silang dalawa ni Brooke at napansin niyang kinindatan siya nito. Pati ba naman sa hapagkainan ay nilalandi siya nito. Napansin niyang napayuko si Rina nang makita niyang nilagyan ni Jan ng kanin at ulam ang plato nito. Siya lang ang nakakita dahil busy si Brooke sa pag-aasikaso ng mga anak nila. Nang tingnan niya si Jan ay ngumiti lang ito sa kanya at tumingin kay Rina. Kayo bang dalawa ay magkarelasyon? Tanong ni Brooke. Napatakip na nga lamang ng bibig niya si Nami. Ang akala niya kasi walang napansin si Brooke sa dalawang ito. Huwag mo subukang i-deny ako, Rina. Sabi naman ni Jan. Hindi napigilan ni Nami na huwag mapatikhim. Natawa kasi siya sa reaksyon ni Rina. Namumutla kasi ito at parang hindi mapakali. Mag-aaway ito mamaya for sure kasi hindi makapaniwalang mabuko ang mga ito. Ang sarap kayong magmahal. Bakit kailangan itago ang relasyon? Halos hindi na maipinta ang mukha ni Jan. Bad trip na yata ito kay Rina kasi tahimik lang ang babae. Magsalita ka naman, Rina. Maawa ka sa akin, sabi ni Jan. Napangisin na lamang si Nami. Opo kuya, kami na ni Jan, sadaman ni Rina. Ang tamis naman ang nagingiti ni Jan sa narinig. Hindi pala ako ipinunta mo rito. Nakatikim ng pagbatok si Jan mula kay Brooke, pero ang lalaki ay hindi man lang nagalit. Ang triplets naman ay ngumingiti lang na kumakain habang nakatingin sa dalawa. Makalipas ang isang oras ay natapos na sila sa pagkain. Si naman ay naiwan sa kusina para maghugas ng plato. Maya-maya lang ay nararamdaman na lang niyang may yumakap sa kanya mula likuran. Humahaplos sa kanyang batok at buhok, sabay halik sa leeg niya. Uy, ano bang ginagawa mo? Sa dinamit na pahagigik si Brooke. Niyayakap ka. Hindi ba obvious? Alam ko, pero bakit nangyayakap ka? Ngumiti si Brooke sa kanya. Hindi mo ba alam? O sadyang manhid ka lang? Napailing na lamang si Nami. Hindi ko alam. Sagot naman ito. Naramdaman na lang ni Nami na humarap sa kanya si Brooke at kinarga siya paupo sa may lababo. Ngumiti ito sa kanya, saka pinisil ang pisngi niya pati ilong. Mahal pa rin kita kaya ganito ako sa'yo. Umaasa ako na sana bigyan mo ako ng chance ulit sa buhay mo. Napahinga ng malalim si Nami. Hindi pa niya masasagot ngayon itong sinabi ni Brooke sa kanya. Mahal pa rin niya ang dating mister, pero kasi nagdadalawang isip pa siya ngayon. Hindi ko alam. Sabi Nami. Ngumiti lang si Brooke sabay halik sa kanyang pisngi. Naintindihan kita. Sagot naman ito. Salamat. Tumango naman si Brooke. Isang buwan ang nakalipas ay nasa bahay pa rin sila ni Brooke. Plano sanang umuwi ni Nami. Pero hindi pumayag ang mga anak. Nagiiyakan pa ang mga ito. Kaya pabor kay Brooke ang desisyon nila. Ang sweetness ng lalaki sa kanya ay nagpapatuloy at hindi mawala-wala. Ipinapakita nito palagi kung gaano siya kamahal ng dating asawa. Siya ay nakikiramdam lang
Sa mga bawat kilos at galaw nito, naniniwala na naman siya pero kailangan pa niyang tagalan para makasiguro. Araw ng Martes ngayon at nasa bahay lang siya dahil pumasok sa trabaho si Brooke at ang triplets naman ay nasa eskwela. Maya-maya lang ay narinig ni Nami na may nag-doorbell ay naisipan niyang tingnan kung sino ang nasa labas. Itinali niya muna ang kanyang buhok. Hindi na naman ito basa, kaya pwede na. Pagbukas ng gate ni Nami ay nagulat siya dahil tumambad sa kanya ang babaeng dahilan kung bakit sila naghiwalay ni Brooke. Ito yung nadatnan niya sa loob ng kwarto na kasama ng lalaki. Bumalik ka na pala. Nakaising sabi ni Sylvia. Tumaas ang kilay ni Nami. Hindi pa siya nakaganti sa babaeng ito. Nasira yung magandang pagsasama nila ni Brooke dahil sa makating tulad nito. Huwag mo kong tanungin ng ganyan as if close tayong dalawa. Baka nakakalimutan mo. May kasalanan ka pa sa akin. Tumawa ng malakas ang babae kaya napangisi din siya. Kung magagalit siya sa paghaharap nilang ito ay tiyak na talo talaga siya. Minsan na nga siyang natalo dahil nagpadala siya sa nakikita niya noon. Wala akong kasalanan sa'yo. Yung asawa mong lumandi sa akin. Naawa nga ako sa'yo dahil nandyan ka na pero bakit kailangan pang maghanap ng iba, yung asawa mo? Nakaising sabi ni Sylvia. Dahil sa narinig ay agad niyang hinila ang braso ng babae papasok sa loob ng bahay at itinulak niya ito sa damuhan sabay pilipit sa kamay nito. Napangiti siya nang marinig niya ang hiyaw nito at pagpupumiglas. Huwag mo akong tawanan dahil hindi mo alam kung anong nararamdaman ko ng mga panahon na yun. Hindi mo pa kasi naranasan maging asawa kaya ganyan ka. Bitawan mo nga ako. Ano ba, nasasaktan ako? Reklamo ni Sylvia. Sa dama ni Nami. Hindi kita bibitawan hanggat hindi napuputol tong mga kamay mo. Sinira mo ang pagiging mag-asawa namin kaya magdusa ka. Hiyaw ng hiyaw ang babae pero hindi niya binitawan ang kamay nito hanggat hindi namumula. Ipapapulis kitang hayop ka. Bitawan mo ako or else I'm going to sue you. Pagsisigaw pa nga ni Sylvia. Sige lang. Ngayon mo sabihin sa akin ang totoo ng gabing yun. Ang asawa ko ba talaga ang lumandi sa'yo? O ikaw mismo? Palaban na tanong ni Nami. Umiling ang babae. Kaya inipit niya ulit ang kamay nito dahilan para mapasgaw ito lalo. Hindi siya lumandi sa akin at walang nangyari sa amin doon sa loob ng kwarto. Inutusan lang ako ng ex-girlfriend niya para siraan siya. I swear, binayaran lang ako. Sagot ni Sylvia. Totoo bang sinasabi mo? Nagulat na sa adaman ni Nami. Oo, hindi ako nagsisinungaling. Kaya bitawan mo na yung kamay ko. Baka mabali pa to. Talagang babaliin ko to. Napangiwi na lamang ang babae dahil sa sinabi niya. Maya-maya lang ay tinulungan niyang makatayo ito at pinagpag ang madumihan nga nitong damit. Hindi na ako gagante sa ginawa mo sa akin dahil may kasalanan din naman ako. Pero gusto ko lang sabihin na pasensya na. Nangangailangan lang ako noon. Naiiling na sabi ni Sylvia. Talaga ba? Ano namang ginagawa mo rito ngayon? Napahinga ng malalim ang babae. Inutusan niya akong papuntahin si Brooke sa bahay niya kasi hindi na nito makontak ang lalaki. Sagot ni Sylvia. Umikot ang mga mata ni Nami. Hindi niya maintindihan kung bakit may mga babaeng hindi talaga makamove on sa nakaraan kahit ayaw na ng lalaki sa kanila. Pakisabi sa kanya na kung hindi siya titigil ay kamay na niya ang babaliin ko. Sada nga lamang ni Nami. Tumango-tango naman ang babae at umalis ng walang paalam. Naramdaman din niya na nagsasabi ng totoo ang babae, yung kung hindi ay problema na niya yun. Nakahinga siya ng maluwag dahil all this time ay wala palang kasalanan si Brooke kaya naisip niyang ipagluto ito ng masarap na ulam ngayong hapon. Samantalang si Brooke ay sinundo niya ang mga bata sa eskwela bago siya umuwi ng bahay. Nagmano agad ang triplets pagkababa niya ng kotse kaya ngumiti na lang si Brooke
Akala namin na hindi mo na kami susunduin, Papa. Nakiting sabi ni Piper. Ngumiti naman si Brooke. Pwede ba naman yun? Siyempre susunduin ko kayo, Papa niyo ko. Yumakap sa kanya ang triplets. Thank you po, Papa. Tumango naman si Brooke. Makalipas ang isang oras, ay nakarating na sila ng bahay. Nagulat siya dahil ibang Nami ang sumalubong sa kanya. Nagayos na gaya ng dating magkasama pa silang dalawa sa iisang bahay. Ang ganda mo po, Mama, sabi naman ni Briella. Titig ng titig si Brooke kay Nami. Parang bumalik ang aura ng asawa niya na nagpabihag sa kanya noon. Napatigil siya sa kanyang kinatatayuan nang lumapit sa kanya si Nami at yumakap sa kanya, sabay halik sa gilid ng kanyang labi. Salamat, anak, sabi ni Nami. Makalipas ang ilang minuto ay nagpatianod siya nang hilahin siya ni Nami. Papuntang kusina. Ikaw pa ba yan? Bakit parang nasasapian ka? Tanong ni Brooke. Tumingin sa kanya si Nami at kinindatan siya. Napakunot na nga lamang ng noo si Brooke dahil nanibago siya sa kilos ng dating asawa. Oo naman, ako pa rin to. Nagpaganda lang. Ayaw mo ba? Saad pa nga nito. Napalunok na lamang si Brooke kasi parang nilalandi siya ni Nami kung tumitig ito sa kanya. Parang may iba. Nanibago kasi ako sa'yo. Hindi ka naman ganyan. Ngumiti si Nami sa kanya. Malambing naman talaga ako nung magkasama pa tayo, di ba? Ibinalik ko lang kasi namimiss ko nga ang ugali kong yon. Ganun ba? Dumikit sa kanya ng kaunti si Nami, sabay haplos sa pisngi niya. Anong gusto mong kainin? Dish or me? Napalunok si Brooke. Ano bang nangyayari sa babaeng ito? Para yatang sinasapian ng masamang espiritu. Mas lalo lang nakaramdam ng kakaiba si Brooke nang mapansin niya ang maikling suot ni Nami. Kita ang pusod sa suot nitong blouse, tapos yung short ay nakikita na yung hita. Ang ganda mo namang tignan ngayon. Ngumiti sa kanya si Nami at kinindatan siya. Salamat, babe. Paanas ang pagkakasabi ni Nami kaya parang nagtayuan ang lahat ng balahibo sa katawan ni Brooke. Nakita niyang tumalikod sa kanya si Nami at binuksan nito ang fridge sa kamay kinuha doon. Tubig lang pala ang kinuha ng babae. Tinanggap naman niya ang binigay nitong isang baso. Natuyo ang lalamunan niya dahil sa torture na ginagawa sa kanya ni Nami. Nilalandi kasi siya nito, hindi niya alam kung sinasadya ba o hindi. Anong lulutuin mo? Tanong nga ni Brooke. Ngumiti sa kanya si Nami. Tinawag siya nito kaya lumapit na rin siya at tinakbayan siya kaya napangiti ng sobrang tamis. Si Brooke ito na yata ang simula ng pagbabalikan nilang dalawa ng dating asawa. Kung ano lang yung meron rito, sabi ni Nami. Alam mo bang namimiss ko ang bonding natin rito sa kusina? Ikaw ang magluluto tapos ako naman yung taga-tikim lang. Natatawang sad ni Brooke. Hinawakan ni Nami ang mukha niya. Pwede naman nating ibalik yung mga ginagawa natin noon. Natigilan si Brooke. Okay na ba silang dalawa ni Nami? Napatawad na ba siya? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Brooke. Yumakap sa kanya si Nami sabay halik sa kanyang pisngi. I want you back, babe. I'm sorry kung hindi ako nakinig sa'yo. Napangiti si Brooke. Sobrang saya ng pakiramdam niya ngayon. Ito yung palagi niyang pinapangarap at hinihintay ang pagkakataon na ganito. Maraming salamat, I love you. Saad ni Brooke. I love you too. Sagot naman ni Nami. At nagyakapan silang dalawa ni Nami. Isang buwan ang nakalipas. Samantalang si Nami ay sobrang gaan ng kanyang pakiramdam dahil nagkabalikan na silang dalawa ni Brooke. Sa loob ng isang buwan ay nagbonding sila kasama ang mga anak nila para punan ng mga panahon na nawala sa kanila. Ramdam na ramdam pa rin ni Nami na mahal pa rin siya ng kanyang asawa at ganun din ang nadarama niya para rito. Marami siyang natutunan sa paghihiwalay nila noon. Masasabi niyang hindi pala dapat sarili lang ang iisipin sa sitwasyon ng ganun. Dapat rin palang makinig sa paliwanag ng partner para walang gulo.
at hindi masisira ang relasyon na binuo na magkasama. Sa mundong ibabaw ay marami talagang mapanira at nagkakalat ng mga pwedeng sumira ng pagsasama, maging matatag na lang para matanggap kung ano ang mangyayari. Ngayon ay bumalik na si Nami sa bahay nila ni Brooke. Yung bahay niya doon ay ibinenta niya at ibinigay sa triplets ang pera. Araw ng Sabado ngayon ay nasa bahay lang sila, tapos si Brooke ay may pinuntahan lang saglit. Masaya ang mga anak kasi maginhawa na daw ang buhay ng mga ito at hindi na maghihirap habang buhay. Nasaan si Papa, Ma? Tanong ni Piper. Si Piper lang ang naupo sa tabi niya dito sa sala. Hindi niya alam kung nasaan ang dalawa. Umalis pa saglit, anak. Hindi naman nagpasabi kung saan pumunta. Hihintayin na lang po siguro namin siya dito ni Briella at Cleo. May bibilihin po sana kaming project magpapasama po kami sa kanya. Sabi ni Piper. Okay, magbihis muna kayo para pagkarating ni Papa ay pupunta na kayo agad. Sige po, Mama. Sagot naman ni Piper. Umakyat na ng hagdan si Piper, kaya naiwan siyang mag-isa sa may living room. Sila lang ang nandito dahil si Rina ay tinangay ni John at hindi nila alam kung saan pupunta. Okay lang naman kasi nandito naman siya para mag-alaga sa kanyang mag-ama. Sa kabilang banda, si Brooke ay tuwang-tuwa dahil nagkabalikan na silang dalawa ulit ni Nami. Magkasama silang dalawa ni John ngayon dahil balak ng best friend niya na mag-open ng bagong bar sa ibang lugar. Nasaan na si Rina ngayon? Baka akong hanapan ng magulang niya, ha? Lagot ka talaga sa akin. Sad ni Brooke. Napangisi naman si Gian. Huwag ka mag-alala kasi nasa maayos na kalagayan si Rina. At saka nagkausap na kaming dalawa. Humanap ka na lang ng ibang kasambahay. Sagot ni John. Napasimangot na nga lamang si Brooke. Hoy, kung gusto mong mag-asawa, ay magpaalam ka sa magulang ng babae. Hindi yung itatago mo lang kung saan-saan. Napatawa si John ng malakas. Gusto ko na sanang mag-asawa pero ayaw pa ni Rina. Kaya wala akong choice. Tinulungan ko na nga lang siyang pag-aralin yung mga kapatid niya sa probinsya. At saka baka pwedeng sa akin na lang siya magtatrabaho total. Nandyan na naman at si Nami. Sabi ni Gian. Napangisi si Brooke. Ito ang unang beses na na-in-love ng sobrang best friend sa isang babae. Dati naman, hindi ganito. Oo, walang problema basta. Ingatan mo si Rina. Huwag mong sasaktan kasi napakabait nun. Ngumiti si John at nagpasalamat sa kanya. Masaya ako para sa'yo kasi nagkabalikan kayong dalawa ni Nami. Sana magtuloy-tuloy na ang relasyon niyo. Nakakapagod naman kasi ang hiwalayan tapos magkakabalikan. Naiiling na sagot nga ni John. Napailing na lang si Brooke. Hindi na talaga siya gagawa ng ikakasama ng loob ni Nami. Napakahirap maghabol. Tapos magpaliwanag na hindi paniniwalaan, kaya nakakadala na talaga. Pagkatapos nilang mag-usap ni John, ay nagpaalam na siyang uuwi na dahil baka hinahanap na siya sa bahay. Dumaan muna siya sa flower shop para ibili ng bulaklak ang kanyang magandang may bahay. Mahilig ito sa puting rose at red, kaya yun na lang binili niya at ipinagawa ng bouquet. Bumili din siya ng chocolate, tapos isang box ng cake at nagmamadali siyang umuwi ng bahay. Nadatnan niya itong nakahiga sa may sofa, agad niyang nilapitan. Baka may naramdamang kakaiba. May masakit ba sa'yo? Tanong ni Brooke. Nakaiting bumangon si Nami at ikinawit ang braso sa kanyang leeg. Wala naman, kanina pa. Hinihintay ng mga bata kasi gusto nilang magpasama sa'yo sa labas para bumili ng project nila. Sure, may dala pala ako sa'yo. Ibinigay niya ang flowers, chocolates at cakes. Salamat, nagabala ka pa talaga. Napangiti si Brooke nang halikan siya ni Nami sa labi. I love you. I love you too. Sagutan nila. Umupo si Brooke sa tabi ng misis niya at naglambing rito. Siya nga pala. Tayo na lang dito kasi si Rina nandun kay Gian. Magtatrabaho. Hindi na talaga mapigilan ng dalawang yun. Mabait naman ang best friend ko.
Kaya alam ko magkakasundo sila. Oo nga eh. Tumingin si Brooke kay Nami. Okay lang ba sa'yo yun? Ang mga trabaho rito sa bahay, ikaw ang gagawa. Ngumiti si Nami. Ano ka ba? Kayang-kaya. Parang hindi naman ako sanay eh. Natawa na nga lamang si Brooke. Tutulungan naman kita. Kahit hindi na. Niyakap ni Brooke si Nami at hinalikan sa labi. Maya-maya lang ay nagmamadaling bumaba ng hagdan. Lumapit sa kanya at nagmano. Aalis na daw sila dahil sa Lunes. Naipasa yung project ng mga ito. Bago siya umalis, ay humalik muna siya sa pisngi ni Nami para naman inspired siya at nandito din yung isa sa dahilan kung bakit siya masaya ang mga anak nila. Nang nasa mall na sila, ay naghintay lang si Brooke. Sa may gilid nakatingin lang siya sa triplets na nandun sa school supplies na mimili. Hindi niya namalayan na may nakalapit na pala sa kanyang isang babae. Kamusta ka na, Brooke? Tanong ni Esther. Napangiwi si Brooke nang makita niya ang ex-girlfriend dahilan para magkahiwalay silang dalawa ni Nam. Napaka-casual lang ng approach mo sa akin, parang wala kang ginawang kasalanan. Napangisi si Esther. Yun lang naging mali ko. Sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, hindi ko matanggap ang paghihiwalay nating dalawa. And I realize na hindi pala tama ang ginawa ko at isa pa. Ayoko nang manggulo dahil baka yung kamay ko naman ang mabali sa susunod. Napakasalbahe pala ng wife mo. Napangiwing sabi ni Esther. Napakunot naman ng noo si Brooke. Hindi niya makuha ang ibig nitong sabihin. Anong ibig mong sabihin? Napahinga ng malalim si Esther. Pinapunta ko si Sylvia sa bahay mo para sana imbitahan ka sa birthday ng anak ko. Pero yung misis mo ang nadatnan niya doon. Nagkasagutan silang dalawa, yun. Inipit ang kamay niya hanggang ngayon ay namaga pa. Sinabi pa nga kung manggugulo pa ako ay kamay ko na ang babaliin. Sagot ni Esther. Napangisi na lang si Brooke sa isip niya. Wala namang sinabi si Nami tungkol sa pagpunta doon ni Sylvia. Talaga namang naipon ang galit nito. Maya-maya lang ay nagpaalam na si Esther kasi parang naramdaman nitong ayaw niya itong kausap. Napapatingin nga siya sa triplets dahil baka makita sila ni Esther at magsumbong kay Nami. Baka maghihiwalay na naman sila ulit. Pagkatapos mamili ng mga bata, ay naisipan din niyang tumingin-tingin sa mga jewelry at naghanap siya ng babagay kay Nami. Nang may nahanap siya, ay agad niyang binayaran. Saka kumain muna sila sa labas bago umuwi. Nang tingnan niya ang triplets, ay ngumiti ang mga ito sa kanya. Maraming salamat po, Papa. Nakangiting sabi ni Cleo. Salamat saan? Dahil hindi mo kami pinabayaan. Mahal na mahal ka po namin. At mahal na mahal niyo po kami. Sagot ni Cleo. Ngumiti si Brooke at ginulo ang buhok ng triplets. Siyempre naman. Mahal na mahal ko kayong lahat. Pati ang mama niyo. Ibibigay ko ang lahat para maging maayos ang buhay niyo. Niyakap siya ng mahigpit ng triplets dahil sa sinabi niya. Pagdating nila ng bahay, ay nasa labas si Nami. Nagpapahangin na kangiti ito sa kanila pagkababa nila ng kotse. Nagpaalam naman ng triplets na papasok na sa loob ng bahay dahil gagawa pa ng project. Hindi pa nakakakain yung mga bata. Sabi ni Nami. Tumabi si Brooke sa misis niya. Kumain na po kami sa labas. May dala din akong pagkain para sa nasa loob ng kotse. Ngumiti si Nami sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Napatingin na lamang ito sa kanya. Nang mailagay siya sa pulsuhan nito, yung bracelet na binili niya kanina. Salamat, mahal siguro to. Tanong pa nga ni Nami. Napatawa na nga lamang si Brooke. Afford naman nating bumili ng ganyan kahit marami pa. Napangisi na lamang si Nami sa sinabi niya. Hindi pa sila pumasok sa loob ng bahay. Tumambay muna sila sa labas ng gate habang nakatingin sa buong paligid. Kamusta ka naman? Masayang masaya ako dahil kumpleto na tayong pamilya. Tumingin sa kanya si Nami. Talaga ba? Ikaw ba? Ngumiti sa kanya si Nami. Sobrang saya kaya mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Sagutan nga ng dalawa.
Niyakap siya ni Nami, kaya gumanti din siya ng yakap sa misis niya. Habang si Nami naupo agad sa sofa, pagpasok nila sa loob ng bahay kasi pagod ang kanyang pakiramdam. Sumunod rin si Brooke at isinandig ang katawan nito sa kanya. Napangiwi naman siya dahil sobrang bigat ng katawan ng mister niya, kaya nang maramdaman nito na parang nalukot ang mukha niya ay umalis si Brooke sa pagkakasandig sa kanya at inihiga ang ulo sa kandungan niya. Makalipas ang 1 buwan ay bumalik na sa dati ang samahan nila ni Brooke na minsang sinira ng problema. Pero ngayon ay natuto na si Nami, hindi na siya basta-basta magtitiwala, pagsubok lang yun sa pagsasama nila bilang mag-asawa. Tapos si Nami ay sobrang pagod ang nadarama niya kahit nasa bahay lang siya. Siguro hindi na sanay ang sarili niya na walang trabaho. Nanibago siya. Hindi kasi pumayag si Brooke na magtatrabaho siya kasi kaya naman daw sila nitong buhayin. Kinabukasan ay naisip ni Nami na magluto ng pagkain para kay Brooke. Gusto niyang tumambay sa opisina nito kasi bored na ang pakiramdam niya dito sa bahay. Nasa eskwelahan kasi ang mga bata, tapos sobrang lungkot kasi wala siyang makakausap. Pagkatapos mag-resign ni Rina, ay hindi na kumuha ng kapalit si Brooke, kaya sa kanya ang trabaho lahat. Mabuti na lang tinutulungan siya ng mga bata pati ni Brooke. Dahan-dahan lang sa naging kilos niya si Nami. Nagluluto siya ngayon sa may kusina para dalhin doon kay Brooke. 1 oras ang nakalipas ay lulan na siya ng taxi papunta sa building ng mister niya. Kilala pa rin siya ng gwardiya kaya pinapasok siya agad nito. Ang tagal na panahon ng taong yun na nagtatrabaho sa building na ito hanggang ngayon ay nandito pa rin. Hi babe. Sad nga ni Nami. Ang lapad ng naging ngiti ni Brooke nang lumingon ito sa pinto at nakita siya nito. Dali-daling tumayo ang lalaki sa kalumapit sa kanya sabay yakap na may kasama pang malutong na halik sa labi. Bored ka na ba sa bahay? Tanong ni Brooke. Napanguso si Nami. Oo, stay na lang ako rito. Ngumiti si Brooke. Oo naman, anytime basta ikaw. Naupo siya sa couch habang si Brooke ay bumalik sa swivel chair nito. Magtrabaho ka na, tatahimik lang ako rito. Sad ni Nami. Thank you babe. Habang si Brooke ay nakangiti na nakatingin sa kanyang misis na sobrang ganda ang blooming nito ngayon. Masaya siya dahil nagdala ito ng pagkain sa kanya kaya kinikilig siya ng sobra. Bored din siya. Sa loob ng office niya mabuti na lang dumating itong pretty wife niya. Samantalang si Nami ay nagtaka kung bakit mag-isa lang si Brooke rito. Wala ka na bang sekretarya? Tanong ni Nami. Meron naman. Inutusan ko sa baba. Kumunot ang noon ni Nami dahilan para magtaka si Brooke. Nothing. Napangisi si Brooke na nakatingin sa kanya. Don't be jealous, lalaki yung sekretarya ko. Sagot ni Brooke. Napangiwi siya. Naakusahan patuloy siyang nagseselos. Gayong normal lang naman itong reaksyon niya. Mahilig kasing kumunot ang kilay niya. Kahit simple conversation lang, naging mannerism na niya kalaunan. Sino nagsabi sa'yong nagsiselos ako? Nakakapagod na may ganyang issue. Nakangiti na nga lamang si Brooke sa kanya. I love you, payakap ako. Tumayo naman si Nami sabay lapit kay Brooke at niyakap ito. I love you too. Maya-maya lang ay isinayaw-sayaw siya ni Brooke sa loob ng opisina hanggang sa wala na itong nagagawang trabaho talaga. Wala nga itong pakialam kahit na naabutan sila ng sekretarya nito na sumasayaw kahit walang tugtog. Ngumiti lang ang lalaki na tumingin sa kanya. Bandang hapon pagkalabas nila galing opisina ay dinaanan nila ang mga bata sa eskwelahan. Pero sabi ng gwardiya ay nakauwi na ng bahay kanina pa. Pagdating nila ay nasa living room ang triplets. Naglilinis ng sahig na kangiti ang mga ito nang makita sila ni Brooke. Magbihis kayo, lalabas tayo ngayon. Sige po, Papa. Mabilis lang po kami. Tumakbo naman ang mga to paakyat ng hagdan para magbihis. Uy, dahan-dahan lang. Magbibihis pa naman din ako eh. Sad na nga lamang ni Nami.
Napailing si Nami ng magkatawanan ang triplets. Maya-maya lang ay magkakbay silang dalawa ni Brooke na pumasok ng master's bedroom para magbihis. May nakakalokong ngiti naman ang mister niya sa kanya at mukhang alam na niya yun, pero may lakad pa sila ngayon, hindi pwedeng mag-advance. Cancel na lang kaya natin ang paglabas ngayon, saad ni Brooke. Napatawa ng malakas si Nami. Parang wala kapag-ura nitong mister niya, wala nang palya, tapos hihirit pa na hindi gabi. Tumigil ka nga, mapapahiya ka sa mga bata. Ikaw pa naman ang nagyaya sa kanila. Napahinga na lang ng malalim si Brooke sa sinabi niya. Hinalikan na lang siya nito sa labi at nagbihis pagkatapos. Alam mo bang nagkita kami ng ex kong si Esther nung nakaraan? Muntik mo na raw binalian ng kamay si Sylvia. Napangisi si Nami. Kung nagpunta siya dito sa bahay ay talagang mababalian ko siya ng kamay. Buti na lang talaga ginawang substitute yung kaibigan. Mahaharot kasi. Napahalakak na nga lamang si Brooke sa sinabi niya. Deserve nila yon. Tumangutang naman si Nami at nagkatawanan na nga lamang sila. Pagkatapos nilang magbihis, ay umalis na silang lahat. Excited naman ang mga anak nila na nag-uusap kung saan sila pupunta. Kaya tinupad ni Brooke ang lahat ng lugar na gusto nilang puntahan. Sobra-sobra ang pasalamat ng mga bata sa ama nila. Inabot sila ng gabi sa city ni hindi nga napagod ang triplets. Sa kakalibot wala din siyang naririnig na reklamo mula sa mga ito. Makalipas ang ilang minuto ay naupo si Nami sa may sementong upuan na nadaanan nila kasi bigla na lang siyang nakaramdam ng mabilisang pagkahilo. Nilapitan agad siya ng mister niya at pinunasan ang kanyang pawisang noo. Hindi na muna tumayo si Nami kasi nahihilo pa rin siya, baka matumba siya ng tuluyan. Okay ka lang, babe? Tanong ni Brooke. Ngumiti si Nami. Oo, magpapahinga lang ako saglit. Saad naman ito. Tumango naman si Brooke at tinabihan siya sa pagkakaupo. Nagtaka si Nami kung bakit pinagpawisan siya, gayong malamig naman ang gabi, siguro sa sobrang pagod niya ito kasi kung saan-saan na lang sila pumupunta kanina. Napahawak si Nami kay Brooke nang biglang umikot ang kanyang paningin. Ipinikit niya muna ang kanyang mga mata kasi sumama ang pakiramdam niya. Hindi na sila nagtagal sa labas kasi parang umaambon at maabutan sila ng malakas ng ulan. Pagdating ng bahay ay dumiretso agad ng kwarto. Si Nami nagmamadali siyang nagbihis kasi matutulog siya ng maaga. Habang si Brooke ay napakunot ang noo nang mapansin niyang nakahiga na si Nami pagpasok niya sa kwarto. Kanina pa niya napapansin na masama ang pakiramdam ng misis niya, siguro napagod lang ng sobra sa naging lakad nila. Kinabukasan ay maagang nagising si Brooke, pero pagtingin niya sa kanyang tabi ay ang nakangiting si Nami ang nakita niya. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Brooke. Okay na. Napagod lang talaga siguro ako kahapon. Ngumiti si Brooke at yumakap sa misis niya. Makalipas ang isang buwan ay excited si Brooke sa wedding anniversary nilang dalawa nila ni Nami. Naghahanda na siya para mag-celebrate silang dalawa. Hindi na siya maghanda ng bongga, sapat na sa kanila. Ang simple lang. Tapos kasama niya ang misis niya at mga anak. Ngayon ay pinuntahan niya si Nami sa loob ng kwarto nila para ayain na lumabas sila ngayon. Nadatnan niyang nakahiga pa ang misis niya na parang walang planong bumangon. Tumabi siya rito at niyakap ito ng sobrang higpit. Happy wedding anniversary, saad ni Brooke. Bumangin si Nami at ngumiti sa kanya. Ngayon ba yun? Nakasimangot na lang si Brooke dahil parang nakalimutan yata ni Nami ang petsa at buwan ng wedding anniversary nila. Grabe ka naman, babe. Nakalimutan mo na yata. Napailing na nga lamang si Brooke. Tumawa ng malakas si Nami. Pinagtripan lang talaga siya nitong misis niya. Joke lang yon, hindi ko naman nakakalimutan. Napangiti na nga lamang si Brooke nang yumakap sa kanya si Nami. Labas tayo mamaya. Dito na lang kaya tayo mag-celebrate. Pwedeng magluto na lang tayo. Hinawakan ni Nami ang mukha niya, sabay pisil at nagpa-cute. Kaya walang nagawa si Brooke, kundi ang pumayag na lang.
Bandang hapon, samantalang si Nami ay sobrang sakit ng kanyang ulo, pagbangon niya, hindi niya alam kung nasaan ngayon ang mister niya kasi naiwan siyang mag-isa sa loob ng kwarto na tutulog. Dahan-dahan bumangon si Nami, bigla pa siyang napahawak sa may dingding nang umikot ang kanyang paningin. Dumiretso siya sa loob ng banyo para maligo, siguro mawala din yung sakit kapag nalamigan siya. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na ng banyo si Nami na nakatapis lang ng tuwalya. Binuksan niya ang closet at naghanap siya ng pwedeng maisuot. Napakagatlabi siya nang maisip na baka may ibang plano ngayon si Brooke. Tapos pinigilan niya kasi dito lang sila sa bahay mag-celebrate. Nang makabihis si Nami ay hindi pa talaga siya lumabas ng kwarto. Pinapakiramdaman pa talaga niya ang kanyang sarili kung ano itong nadarama niya. Lagnat pa o may ibang dahilan. Gising ka na ba, Mama? Tanong ni Briella. Kumatok pa ang anak ng maraming beses. Susunod na ako. Sige po, Ma, kanina ka pa hinihintay ni Papa eh. Sagot nga ni Briella. Narinig na lang papaalis na si Briella sa harap ng pintuan. Napakagatlabi na lang si Nami kasi hindi naman nawala ang sakit ng kanyang ulo kahit nalamigan ng tubig. Maya-maya lang ay naisipan na niyang lumabas ng kwarto sa kadahan-dahan. Bumaba ng hagdan, sinalubong naman siya agad ni Brooke nang makita siya nito. Okay ka lang? Ngumiti ng pilit si Nami. Oo, kakain na tayo. Kanina pa kita hinihintay. Tumango naman si Nami. Maya-maya lang ay pumasok na silang dalawa ni Brooke. Sa loob ng kusina ipinaghila siya ng upuan ng kanyang mister at dahan-dahan siyang naupo. Sa kabilang banda, si Brooke ay nagtaka kung bakit matamlay si Nami, para bang may iniinda itong sakit kasi namumutla at pinagpawisan. Bago kumain si Brooke ay inaasikaso muna niya ang triplets. Pagkatapos ay si Nami. Kumain ka na rin, babe. Saad ni Nami. Ngumiti si Brooke at tinalikan niya. Sa tuktok ang misis niya. Kumain ka rin ng marami kasi parang gutom na gutom ka. Tumango naman si Nami. Pagkatapos nilang kumain ay niyaya niya sa labas ng bahay. Si Nami matamlay pa rin ito, pero kapag tinatanong niya ay okay lang naman daw. Sumakay silang dalawa ng kotse at dahan-dahan siya sa pagmamaneho saka nagpaikot-ikot along the neighborhood. He's planning something more special para sa wedding anniversary nila ni Nami. Hininto niya ang kotse sa gilid at humarap kay Nami, nakangiti siya na hinawakan ng kamay nito sabay labas ng singsing. Will you marry me again, babe? Saad ni Brooke. Ngumiti si Nami at biglang parang nagdingning sa saya ang mata ng mga mata nito. Of course yes, I will marry you again. Pagkatapos nating maghiwalay, tayo pa rin pala. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang misis, pero napasigaw siya nang pagkatapos niyang maisuot ang singsing ay nawalan na ito nang malay mabuti na lang nayakap niya agad. Gumising ka, babe. Gumising ka. Okay ka lang ba? Nyugyog ng malakas ni Brooke ang misis niya pero hindi ito nagigising, kaya napagpasyahan niyang imaneho ang kotse papunta ng ospital. Pagdating ni Brooke ay kinarga niya agad ang misis niya papasok sa loob ng ospital. Sinalubong agad siya ng mga nurse at kinuha sa kanya si Nami. Maghintay lang sa waiting area si Brooke, pero kinakabahan siya kung ano ang nangyayari sa asawa niya, kung bakit ito nahimatay na lang bigla. Maya-maya lang ay lumabas ang doktor sa emergency room kasi wala naman palang sakit. Si Nami kaya daw ito nahimatay kasi buntis daw. Nang magising si Nami ay pumasok siya sa isang kwarto na pinaglagyan nito. Abot tenga ang pangngiti ni Brooke kasi magiging tatay na siya ulit. Congratulations to us, babe. Buntis ka kaya nahimatay kanina. Ngumiti naman sa kanya si Nami at hinawakan ng kamay niya. I'm happy for you. Saad nito. I'm happy for us. Sagot naman ni Brooke. At nagyakapan silang dalawa ni Nami. Isang linggo ang makalipas ay nasa bahay na sila. Hindi naman nagpa-admit si Nami kaya umalis.
sila pagkatapos ng araw na yon. Todo alalay si Brooke sa misis niya para hindi na stress. Sa pagbubuntis nito inaalagaan niya ng maayos para hindi mag-isip ng kung ano-ano na lang. Sa mga araw at buwan na lumipas, ay nasa tabi lang ni Brooke si Nami, hindi niya ito pinapabayaan. Hindi naman masela ng pagbubuntis ulit ng misis niya, kaya kampante siya na hindi mahihirapan sa pag-ere pagdating ng araw. Nandiyan naman ang triplets na nakaalalay sa pag-aalaga niya kay Nami, kaya hindi niya masyadong na-feel yung pagod. Yung paglilihi naman ni Nami ay walang pinipiling pagkain, kung ano ang meron ay siyang kinakain nito. Makalipas ang 6 na buwan ay lumaki na ang tiyan ni Nami, pero kain pa rin ito ng kain kahit pinagbabawalan na ng doktor. Ano kaya pa? Baka mamaya niyan mahihirapan kang ilabas si baby. Sumimangot si Nami sa sinabi niya. Nagugutom pa ako. Tumaba na ito ng sobra pero gusto pa rin kumain. Ang mahirap ay lumaki na ang bata sa tiyan. Please babe, tama na. Ako yung naawa sa iyo makinig ka sa akin. Hindi na nga humabol si Nami sa pagkain. Nanilayo niya rito. Pumayag pero nagdadabog pa. Iindahin ko na lang itong gutom. Sabi ni Nami. Napakagatlabi si Brooke dahil kinokonsensya pa siya. Busog ka na. Dahil sa sinabi niya, ay nag-walk out si Nami na may kasama pang pagdadabog. Kahit nakaramdam siya ng awa, ay tinitiis niya for her own good naman din. Samantalang si Nami ay pumasok ng kwarto at naglock ng pinto. Gusto pa niyang kumain pero hindi siya pinayagan. Pakiramdam nga niya ay hindi pa siya nabubusog talaga. Humiga siya sa kama at tumagilid sa kaipinikit ang mga mata. Samantalang si Brooke ay ilang linggo na hindi siya kinakausap ng kanyang misis. Dahil lang yun sa nakulangan ito, sa pagkain kasi pinigilan niya. 4 na buwan ang makalipas ay manganganak na si Namina sa ospital na sila ngayon at magbunga talaga ang katigasan ng ulo nito. Sobrang laki ng baby kaya tagal lumabas. Ilang oras na itong maglabor kaya nag-alala na siya. Nag-suggest siya na magpa-cesarean section na lang pero gusto normal delivery. Tapos hindi nag-iingat kain ng kain talaga. Gusto niyang pumasok pero bawal ang mister sa loob. Nakahinga ng maluwag si Brooke nang marinig niya mula sa labas ang iyak ng baby. Kaya napaiyak na rin si Brooke. 1 oras ang makalipas ng matransfer na si Nami sa kwarto kaya pumasok na si Brooke at triplets ay isinama niya. Ngumiti ng pilit si Nami nang magkatitigan silang dalawa. Lumapit siya rito at hinalikan sa noo ang misis niya. Nahihirapan akong ilabas si baby. Kinakabahang saad ni Nami. Shit's okay. The important thing is both of you survive. Saad ni Brooke. Oo nga. Nakangiti si Brooke na nakatingin sa cute nilang anak na babae. Parang sa naging situation ni Nami ngayon, ay ayaw na nga niyang maghangad pa ng lalaking anak muna. I love you. Biglang saad ni Brooke sa kanya. Niyakap ni Nami ang bewang niya. I love you too. Namuhay nga sila nang matiwasay kasama ang kanilang mga anak at ngayon nga isa na silang one big happy family. Sino ba naman ang mag-aakala na after ng kanilang paghihiwalay, after annulment, sila pa rin pala talaga para sa isa't isa hanggang sa huli at nagkasumpaan pa nga sa altar the second time around. At dito na nga po nagtatapos. Maraming salamat po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa inyo. I-comment lamang po kung gusto nyo magpa-shoutout. Thanks for listening and God bless po.